Hello everyone, here is our full walkthrough of our system which is the Golden Crown Bakery. So yung purpose niya is makikita niyo sa pangalan para siya sa mga bakery shop. So now punta tayo sa bakery, pasok na tayo. So now try natin mag-admin login. Ito na yung makikita sa admin account, which is 7 modules, yung dashboard, product management, supplier management, inventory management, sales and points of sales, sales report and analytics, and user management. So sa dashboard, makikita nyo yung a little information about sa bakery, and yung quick statistics, yung total sales per week, yung total orders or yung complete transactions per week, best sales product, which is yung cappuccino, nabenta siya ng 56 times. And yung low stock items, nakikita dito yung mga product na may mababa na or wala na talagang stock. So now, let's proceed to product management. So sa product management, makikita nyo yung search bar, yung filters ng all categories, and yung filters para sa status. Sa mismong table, makikita nyo dito yung lahat ng information about sa products, KU, product name, category, price, supplier, and yung status niya. So, try natin mag-add ng product. So, mag-add tayong product, bread, product name, baguette, yung kanyang category, yung price niya, which is 50 pesos, yung supplier niya, which is yung Baker Delight Supplies, and yung status niya, which is active. Save na natin. Kailangan yung admin password para sa confirmation, and enter. So now makikita nyo dito sa table na add na siya sa mga product natin. And dito pala sa product management, makikita nyo dito lahat ng products na ino-offer ng bakery mismo. So ngayon, yung in-add natin baguette, nagtaas na siya ng price. Ngayon, pwede natin siyang i-edit. Natin siyang 70 pesos na. Then save. Ngayon, nag-update na yung price niya. So sa delete product, pwede natin tayo mag-delete ng product. And pag pinili natin yung yes, kailangan natin ng admin password ulit para sa security din ng mga products natin. So sa manage category naman, pwede tayo ngayon mag-add ng category. Dito natin ma-manage yung mga categories ng items natin or product, which is yung bread, cake, cold drinks, etc. Pwede natin mag-add, mag-edit, or mag-delete. Try natin mag-add ng cupcake as category. Yung admin confirmation. So pwede tayo mag-edit or delete. Pero napapansin nyo, lagi merong admin confirmation kasi if ever na maiwanan ng admin yung system na nakabukas sa PC niya, may possibility na may ibang pumasok ng tao and magalaw yung system. Now, ngayon may admin confirmation, hindi na ito magagalaw ng kahit sino, pwera lang sa mismong admin. So now, let's proceed to supplier management. So supplier management, makikita dito lahat ng suppliers ng bakery. Same sa product management, meron din siyang search bar and filter, then the add, edit, disable, and delete supplier, and yung view purchase history. So, start muna tayo sa add supplier. Enter the admin password. So now, yung supplier name natin ay lagay natin. So yung contact person natin dyan, which is si Mark, and yung kanyang phone number, kanyang email, yung kanyang address. Yan. And then save. Makikita nyo, lalabas siya dito as a supplier ng bakery. So, example, nagbago ng
phone number si Mark. Pwede natin siya ngayong i-delete, i-edit. Phone number niya ay naging then save. So makikita nyo dito, nag-iba na yung phone number ni Mark. So the supplier, same lang din, kailangan ng admin password and another confirmation para sa if gusto talaga may delete yung supplier na yon. So sa view purchase history naman, dito makita yung purchase history sa bawat supplier na yon. Sa sa Baker's Delights may 100 tayong nabili, sa Sunrise Flour mayroon tig to 200, sa may kasama ding date. And that's all para sa supplier management. Ngayon, proceed na tayo sa inventory management na i-discuss ni Joshua. So, thank you, Ivan. So, dito naman tayo sa inventory management. Makikita natin yung, siyempre, yung pagmamanage sa inventory. Makikita natin dito sa low stock alerts, yung chocolate croissant, unti na yung stocks niya, which is 0. Wala na siyang stock pala. So, pwede natin siyang add ng stock dyan. Quantity ay 50. Tapos, ayan. Makikita natin sa low stock alert, ala na, sufficient na. So, magbabago yan, depende kung may ala na stock or meron pa. So, dito sa inventory list, makikita natin yung mga inventory. So, pwede tayo dyan mag-search ng product. Makikita lahat ng category tulad ng bread at pastries. All location kung saan nakalagay yung mga tinapay. Tapos expiration date nila. Diyan natin sila pwede i-search. So, sa create inventory naman, tayo pwede mag-create ng mga bago. Tulad ng yan, baguette. Location niya kunwari ay pastry case. Tapos quantity 40. Tsaka restock threshold 20. Yung date kunwari let's say December 12. Tapos kikreate lang natin yan. So pag in-scroll down natin, makikita natin yung baguette andyan na. Tapos kunwari namali ako sa threshold, pwede natin siya i-edit. Lagay natin ay 30. Ayan, edited na. So, yung may nakikita tayo sa taas, manage locations. Yan naman yung mga location syempre ng mga tinapay. Pwede tayo mag-add, kunwari na-upgrade yung bakery. Yung back shelf. I-add lang natin yung back shelf. Tika lang. Yan. Makikita natin yung back shelf pa yun na. Eh, kunwari hindi pala natuloy yung upgrades, pwede natin i-delete. May confirmation, so yan, okay. So, i-extract natin na ito dahil kasi yan na lahat ng inventory management. Tayo na may dadako sa sales and point of sales. Dito makikita natin kung ano yung mga binebenta. Tulad nga baguette, blueberry muffin, cappuccino. Ayun sa taas yung category. Kung gusto mo lang, kunwari, pastries. Yan, pastries lang natin nandyan. So balik tayo sa all para makita natin lahat. At sasabihin ko kunwari, gusto ko ng baguette. Sa actions, may mga button dito. Diyan may i-increase yung price. Gusto ko to kunwari. Kaya gusto ko less pala. Yan, ganun. Eh, paano pag sabing ayoko na ng baguette pala? Mali lang ako. Pwede natin i-clear. Gusto ko pala ay cappuccino. Para pampagising. Gusto ko pala 2 cappuccino para matapang yung at magising. So, check out lang natin.
At dito makikita yung payment method tsaka yung bago natin, discount type. So yung payment ko kunwari ay cash. Tapos kunwari matanda pala ako, senior na ako, may 20% off ako. Ito yung ID number ko naman. Tapos yung cash ko kunwari ay 200. Wag pala muna 200. Kunwari hindi pala sapat yung cash ko. Ito lang yung cash ko. Hindi siya tatanggapin dahil kasi yung payment hindi sapat. So, ibalik natin 200. At definitely complete. At makikita dito yung resibo natin. Ayan, makikita yung mga subtotal, VAT, discount, ID number, yung mga ganon. So, sa print receipt naman tayo. Pag pinindot yung print receipt, ganyan lang. Well, di pa kasi ito na-apply dahil yung receipt kailangan ng mismong printer. So, yan lang naman yung sales and point of sales. Tayo na may dadako sa sales report and analytics na ipe-present ni Mark Jacob Capage. So, thank you, Joshua. So, din naman po tayo sa may sales report and analytics. So, una po makita natin is yung report filters. So, meron siyang start date. At pwede natin i-click. For example, gawin natin November 11. Tapos yung end date is November 28. Then, click natin yung products. Yan. For example, gusto natin ng chocolate percent. Then, kunyari, category natin is pastries. Then, kunyari, gusto natin makita lahat ng cost cashier. So, click for cashier lang. Then, generate report. Click. Then, yan. Makita natin total sales, gross profit, total transaction, and average transaction. Sa baba nun, is makikita natin yung best-selling product. So, yung sinerge nga natin na chocolate croissant. So, makikita natin dyan. Then, yung sa daily sales summary, makikita natin yung date. Simula November 11 to November 28. So, makikita natin din yung mga transaction kada araw, total sales, total profit, and then yung cashier sa araw na yun. So, din na sa baba, may sales trend for the last 7 days. So, as of now, meron po tayong isang sales yung November 27 to 28. So, yan, makita natin dyan. So, after, so din naman po tayo ngayon sa user management. So, makikita po natin na we have 3 total users, 1 admin, and 2 managers. So, sa baba po nun is meron tayong search bar. For example, gusto natin i-search si worker 1. Search lang natin. Then makikita natin si user John Doe as a worker 1, then yung role ng manager, then status. So, meron din siyang, kunyari, gusto natin edit si John Doe, click lang ang edit button. So, yan, kailangan natin ng admin confirmation. So, now, yan. For example, na-demote ngayon si John Doe as a worker. Yan, save lang natin. So, yan, meron na tayong isang worker. So, we have a reset button para ma-reset yung password. Then, yung meron tayong delete button para ma-delete yung user na yan. So, we have a add new user. So, kailangan natin ng admin confirmation. So, yan. For example, Joshua. Dito. So, username is Joshua. Password. Then, for example, new manager tayo. Then, status active. Then, save user lang. Then, yan, makikita na natin si Joshua. So, we have a total 4 user na. Add 1 admin, 2 managers, and 1 worker. So, yun lang po. Then, mag-change naman ngayon tayo ng user. So, click lang natin yung logout. For example, maglalagin na tayo as a manager. So, username, then password, then login. So, di naman po tayo, di naman yung meron yung manager ng dashboard,
product manager, supplier management, inventory management, sales and point of sale, and sales report and analytics. Ngayon, sa may manager is wala na siyang user management kasi para lang yun sa admin. So, after that, i-log out na lang natin. I-ano ni Joshua yung worker. So, tayo ay magbabalik sa login dahil kunwari, isa akong worker. So, lagay lang natin worker 1. Tapos yung password ko ay mali. Dapat kasi password yan, hindi ko dapat sabihin. Ay, mali pala yung password ko. Ay, mali pala. So, ayan, nakapasok na ako dahil syempre nga worker ako. So, makikita natin dito, same lang naman sila. Kaso, matitira na lang sa worker, dashboard, inventory management, tsaka point of sales. So, dito, sa worker mo, wala lahat, syempre. Tapos, ang tatlo lang to. Tapos, yung inventory niya ay para makapag-stock siya. Tapos, sa sales and point of sales naman ay para sa transaction sa customer. So, hindi na magtatapos yung report namin. Yung presentation pala. Tapos, gutom na ba kayo? At tara dito, bili tayo sa Golden Crumbs Bakery.